Sa mata ng publiko, isa siyang ulirang doktor, mapagkawanggawa, matagumpay, at tagapagtanggol ng mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng malaidulong imahe ni Yang Zikai, ay may isang madilim na lihim na halos 2 dekada nang nanatiling nakabaon sa katahimikan ng isang nayon sa China. Isang babaeng walang pagkakakilanlan ang natagpuan, basag ang bungo, duguan, at halos hubad sa gitna ng taniman ng trigo. Sa paglipas ng mga taon, may mga boses ang nagsimulang magsalita. Mga boses na halos walang nakinig noon, pero sa huli, nagdala ng liwanag sa matagal ng nakakubling krimen. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Noong March 12, 1999, isang magsasaka mula sa Huangzhuang Village, sa Anhui Province ang naglalakad patungo sa kalapit na baryo upang bumili ng trigo. Habang dumaraan siya sa nayon ng Dizuan upang umihi sa gilid ng daan, napansin niya ang isang pulang sapatos na may mataas na takong, isang bagay na bihirang makita sa isang simpleng lugar sa probinsya. Ilang hakbang pa ay nakita niya ang kapares nito sa ilalim ng isang maliit na kanal. Maya-maya, dumating ang isa pang lalaki na nakabisikleta at sabay nilang tinahak ang mas malalim na bahagi ng taniman ng trigo. Doon, nakita nila ang isang silver white watch na wala ng takip, bahagyang natatakpan ng mga dayaming may bahid ng dugo. Hindi kalayuan ay may natagpuan din silang plaid pants na basta na lang itinapon sa lupa. Ilang hakbang pa, tumambad sa kanila ang bangkay ng isang babae na nakasandal sa bunto ng dayami. Agad nilang ipinaalam ito sa pulisya na agad ding rumesponde. Napag-alamang lahat ng damit at gamit na nakita sa paligid ay pag-aari ng biktima. Ang babae ay inilarawan bilang maputi, bilugan ang mukha, nasa mid-20s, may taas na humigit kumulang 1.65 meter, medyo malaman, maikli ang buhok, at may tato sa kilay. Ang kanyang mga kagamitan ay hindi karaniwang makikita sa mga kababaihan sa mga liblib na lugar. Batay sa pagsusuri, namatay ang biktima dahil sa matinding palo sa ulo gamit ang matigas na bagay. Dahilan ng pagbagsak ng bungo at pagkasira ng bahagi ng utak. Marami rin siyang pasa sa katawan at may marka rin ang pagkakasakal sa lieg. Ngunit pinaniniwalaang ito ay nangyari na lamang pagkatapos siyang mapatay. Bagamat bahagyang hubad ang katawan ng biktima, walang senyales ng panggagahasa. Natagpuan ang bangkay malapit sa hangganan ng Henan Province, sa pagitan ng dalawang bayan sa Anhui, isang masiglang daanan kung saan madalas dumaraan ang mga biyahero. Nagsagawa ng house-to-house inquiry ang mga pulis pero walang nakakilala sa babae. Nagpakalat sila ng flyer sa kalapit na bayan at mga karatig lugar, kabilang ang ilang bahagi ng Henan. Dahil kulang sa gamit at walang advanced na DNA testing noon, natigil ang investigasyon. Hindi nakilala ang biktima at kalaunan ay ipinakremate ang katawan. Pagkalipas ng 10 taon, noong September 24, 2009, isang lalaki ang nagtungo sa himpilan ng pulisya sa Xinyang Henan. Ayon sa kanya, kamakailan lang niyang nalaman na pinatay ang dating asawa ng pinsan niya na si Meili. Pinangalanan niya ang dalawang suspect na sina Yang Zikai at ang pamangkin nitong si Wang Fui. Hinanap ng pulisya ang dating asawa ni Li na kinumpirmang ikinasal sila noong 1995 sa pamamagitan ng isang matchmaker at lumipat sila sa Guangshan County. Doon siya nagbukas ng dental clinic at naging assistant niya si Li. Naghiwalay sila ng maayos noong 1996 dahil sa madalas nilang pag-aaway sa publiko. Pagkatapos ng hiwalayan, nalaman niyang buntis ang dating asawa. Tinulungan niya itong makahanap ng trabaho sa isang ophthalmology clinic na pagmamay-ari ng kaibigan niyang si Yang Zikai at ng asawa nito. Huli nitong nakita si Meili noong November 1998. Pagkatapos noon, tuluyan ang nawala ang babae. Ang kanyang mga magulang ay nawalan ng komunikasyon sa kanya at nagsimulang maghanap. Naglakbay sila sa buong Henan at umabot pa sa Sichuan at Shanghai noong 2003, pero hindi pa rin siya natagpuan. Nangangamba rin ang kanyang dating asawa dahil bigla na rin itong iniwan ang kanilang anak.
Mula nang sila'y maghiwalay, wala nang permanenteng tirahan si Lee kaya naging mahirap sundan kung nasaan siya. Noong panahong iyon, inakala ng lahat na umalis si Meili para magtrabaho bilang migrant worker na karaniwan noon. Hindi siya inireport ng pamilya bilang nawawala. Dahil sa kahinaan ng komunikasyon noong panahon na iyon, hindi rin nila agad inakalang may masama nang nangyari. Ang katanungan ay bakit lumabas lang ang katotohanan noong 2009, makalipas ang mahigit 10 taong pagkawala ni Lee. Noong July, tumawag ang asawa ni Zikay sa pinsan niya, na siyang dating asawa ni Lee, at niyaya itong makipagkita. Sa pagkikita nila, inamin ng babae na si Meili ay pinatay, at ang pumatay ay ang kanyang asawang si Zikay. Isinama rin umano sa krimen ang pamangking lalaki na si Wang Fei, at isa pang pamangking babae na si Liu Lefang. Inamin ng babae ang lahat dahil nalaman ng asawa ni Lefang ang tungkol sa krimen at tinangkang siraan at perahan siya ng 1,000,000 yuan kapalit ng pananahimik. Sa mga panahong iyon, hindi na simpleng doktor si Yang Zikay, isa na siya sa pinakamayayaman at pinakakilalang tao sa Xinjiang. Nagmamay-ari siya ng ilang cosmetic medical clinics at aktibong nagbibigay ng donasyon sa mga kawanggawa. Ipinanganak si Zikay noong January 15, 1962 sa Songji, Anhui. Bagamat technical diploma lang ang natapos niya, naging mahusay siya sa larangan ng medisina. Sa kanyang kabataan, naglakbay siya sa iba't ibang bahagi ng Henan at nagsilbing doktor sa mga liblib na lugar. Noong 1990s, nagtayo siya ng maliit na pwesto para gamutin ang mga may problema sa paningin. Dahil sa tagumpay nito, lumipat silang mag-asawa sa isang klinik sa ikalawang palapag na naging sabay na klinika at tahanan ng pamilya. Pinuri ng mga tao ang galing ni Zikay sa ophthalmology. Noong 1997, nanirahan ang dating asawa ni Meili sa bahay ni Zikay ng 1 buwan para matuto tungkol sa ophthalmology. Habang nandoon siya, dumating si Lee na noon ay malapit ng manganak. Dahil sa mahigpit na batas sa pagpaplano ng pamilya noon, hindi niya madala si Lee pauwi, kaya ang babae ay pansamantalang nanatili kina Zikay. Habang nasa Guangzhou, napansin ni Zikay ang lumalaking industriya ng pampaganda at nakita niya ang oportunidad doon. Pinag-aralan niya ang mga cosmetic procedures gaya ng facelift at breast augmentation. Noong 1999, lumipat ang pamilya at binuksan ang kanilang kauna-unahang beauty hospital sa Xinjiang na naging simula ng pagiging milyonaryo ni Zikay. Pagsapit ng 2001, pinalawak pa niya ang negosyo at nagbukas ng mas maraming beauty clinics. Noong 2009, mayroon na siyang 3 medical beauty institutions, 30 beauty at wellness clubs, kasama ang isang flagship store sa Shanghai, at mahigit 100 joint venture shops. Kinilala siyang pioneer ng beauty industry sa Xinjiang. Ngayon na ang dati niyang kaibigan ay isang mayaman at respetadong tao, nagdalawang isip ang dating asawa ni Lee na magsumbong sa pulisya. Wala namang bangkay, walang matibay na ebidensya, kundi isang nakakabahalang pahayag lang. Gayunpaman, noong September 2009, inamin niya ang nalaman sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan at ito ang nagsumbong sa pulisya. Unang tinanong ng mga pulis ang asawa ni Zikay, ngunit itinanggi nitong siya ang nag-ayos ng pagkikita o ang nagsabing may nangyaring pagpatay. Sa halip, sinabi niyang ang dating asawa ni Lee ang nagsabi ng balita sa kanya. Dahil sa magkakasalungat na pahayag at kawalan ng ebidensya, huminto ang investigasyon hanggang sa lumitaw ang isang hindi inaasahang pangyayari. Noong November 19, 2009, nagtungo si Liu Lefang, isa sa mga orihinal na tinurong sangkot, sa himpilan ng pulisya. Sa halip na umamin, sinabi niyang may mga kahina-hinalang pangyayari siyang nasaksihan, ngunit hindi siya kasali sa krimen. Tinuro niya si Zikay at si Wang Fei na siyang pumatay kay Meili bandang Pebrero o Marso ng taong 1999. Natatandaan raw niya ito dahil sa malamig na panahon noon. Ayon kay Lefang, ng gabi bago ang krimen, inimbitahan ni Zikay si Meili na sumama sa kanya sa isang pharmacy para bumili ng mga gamit sa klinika. Sumakay siya ng bus papunta sa pharmacy at naghintay doon. Gabi na nang dumating si Zikay kaya iminungkahi nitong maghanap na lang muna sila ng matutuluyan. Matapos ang hapunan, kumuha sila ng magkakahiwalay na silid. Dumaan sina Zikay at Meili sa silid ni Lefang upang sabihing aalis sila sandali para singilin ang isang utang. Naiwan siyang mag-isa at bandang hating gabi may kumatok. Inakala niyang sina Lee at Zikay na ang dumating, pero sina Zikay at Fei lang ang nakita niya.
Nang tanungin niya kung nasaan si Lee, hindi siya sinagot ng dalawa. Napansin din niyang may mansa ng dugo sa pantalo ni Fue, dahilan upang siya ay mabalisa. Dahil sa paulit-ulit niyang pagtatanong, inamin din ni Zikai na pinatay nilang dalawa ni Fue si Lee. Lubos itong ikinagulat ni Lefang. Gayunpaman, hindi siya nagsumbong sa pulisya dahil tinakot siya ni Zikai na isasangkot sa krimen. Dahil sa matinding pangamba, pinili niyang manahimik. Umalis siya sa klinika ni Zikai at lumipat sa ibang lugar. Ilang panahon lang ang lumipas, nilason ang tangke ng tubig ng kanilang bahay. Bagamat mahina lang ang lason at hindi sila napahamak, nagkasakit ang kanyang pamilya. Pinaghinalaan niyang si Zikai ang may gawa, kaya lumipat ang kanilang pamilya sa malayong lugar. Ilang taon ang lumipas, habang malubha ang sakit ng kanyang asawa, inamin ni Lefang ang buong katotohanan. Pumanaw ito noong unang bahagi ng 2009. Nang muli siyang magkaroon ng kasintahan, isiniwalat niyang muli ang nangyari at hinikayat siyang magsumbong kaya siya nagtungo sa pulisya noong November 2009. Tulad ng ulat saksi niyang, walang sapat na ebidensya o jurisdiksyon para umaksyon ang mga pulis. Mas malala pa, ang dalawang ulat ay isinampa sa magkaibang probinsya at walang kaalaman ang dalawang istasyon ng pulisya sa investigasyon ng isa't isa. Sa loob ng ilang taon, nanatiling hindi nahahawakan si Zikai ng batas. Ngunit noong August 30, 2012, muling binuksan ng mga pulis ang isang cold case mula noong March 1999 na kinasasangkutan ng isang hindi pa nakikilalang biktima. Sa malalim na pagsusuri, natunton ang dating asawa ni Miili at ipinakita sa kanya ang mga litrato ng mga hindi nakikilalang bangkay. Walang pag-aalinlangang itinuro nito ang litrato bilang si Miili. Dahil dito, inaresto ng mga pulis si Wang Fue noong September 27, 2012. Bago pa man siya tanungin, umamin na ito sa krimen, ngunit sinabing hindi na niya masyadong matandaan kung saan nila iniwan ang bangkay. Kinabukasan, inaresto rin si Zikai at dinala pabalik sa kanilang lugar para sa investigasyon. Sa simula ay itinanggi niya ang lahat, ngunit matapos ang matinding interogasyon, umamin din siya noong September 29. Ayon kay Zikai, sabay na naninirahan at nagtatrabaho sina Lee at Lefang sa kanyang klinika. Inakusahan niya si Lee ng masamang pag-uugali na umano ay dahilan ng pag-alis ng ibang kliyente sa klinika. Madalas daw itong mag-imbita ng mga lalaki at tamad sa trabaho. Nagreklamo raw si Lefang na paalisin na si Lee. Ngunit ayon sa ibang nakakakilala kay Lee, kabaligtaran daw ito ng katotohanan. Mabait at marespeto ang babae at palaging tumutulong sa mga gawaing bahay kapag bumibisita sa mga taga-baryo. Sa kabila nito, iginiit pa rin ni Zikai na wala raw respeto si Lee sa kanya nang pagsabihan niya ito, at sa halip na paalisin, pinili raw niyang patayin ito. Noong March 11, 1999, pinapunta ni Zikai si Lefang at Lee sa dahilan na bibili raw sila ng gamot na gagamitin sa klinika. Pinuntahan niya si Fue, at sabay nilang nilinlang si Lee na pupunta sa isang baryo para maningil sa isang pagkakautang sa kanyang klinika. Bagaman hindi matandaan ni Fue ang eksaktong lugar nang bumalik sila roon kasama si Zikai, natatandaan pa rin niya ang pinagtapunan nila ng bangkay. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, ipinahayag ni Zikai ang kanyang pagsisisi. Ayon sa kanya, gusto lang daw niyang turuan ng leksyon si Miili at palayasin at hindi niya inakalang hahantong sa pagpatay. Ngunit hindi nagtugma ang kanilang mga kwento. Ayon kay Fue, ang ideya raw ay galing sa asawa ni Zikai na gusto raw ipapatay si Lee dahil pinaghihinalaan itong may relasyon kay Zikai. Ang paratang na ito ay posibleng may bahid ng katotohanan. Ayon sa isang dating empleyado, kilala raw si Zikai sa pagiging babaero at madalas makipagrelasyon sa mga kliyente ng kanyang mga beauty clinic. Gayunpaman, walang ebidensyang direktang mag-uugnay sa asawa ni Zikai sa krimen. Inaresto siya noong September 30, 2012. Ngunit pinalaya rin siya sa sumunod na buwan dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Noong January 4, 2013, isinumite ng mga pulis ang kaso sa tanggapan ng taga-usig, ngunit lumitaw ang mga butas sa kaso. Noong August 1, parehong pinalaya sa piyansa sina Zikai at Fue. At noong October 21, 2013, nagdesisyon ang prosecutor's office na huwag ituloy ang kaso dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya sa kabila ng kanilang pag-amin. Paliwanag ng taga-usig, wala raw DNA, wala ring bangkay dahil na-cremate na ito, walang murder weapon, at walang matibay na patunay na ang bangkay ay kay Lee talaga.
Ang tanging meron lang ay ang hindi nagtutugmang salaysay at mga hindi direktang testigo. Pagkalaya, nagsimula si Zikay ng media campaign para igiit ang kanyang pagiging inosente. Sinabi niyang pinilit lang daw siya ng pulisya na umamin at inakusahan pa niya ang mga ito ng pananakit. Nang tanungin tungkol sa mga paratang ni Lefang, sinabi ni Zikay na may galit ito sa kanya. Ayon sa kanya, ang asawa ni Lefang, na tuluyang nabulag, ay matagal nang nagpapagamot sa kanyang klinika. Nang mabulag ito, sinisi raw si Zikay at humingi ng kompensasyon na 1,000,000 yuan. Nang tumanggi siyang magbayad, doon na raw nagsimulang magkalat ng maling paratang si Lefang. Tungkol naman sa alibay niya, sinabi ni Zikay na mula 1998 hanggang 2000 ay abala siya sa pag-aaral ng cosmetic surgery, kaya imposible raw nasangkot siya sa pagkawala ng biktima. Sa mata ng media at publiko, nanatiling malinis ang imahe ni Zikay. Patuloy ang paglago ng kanyang mga negosyo, at hindi nagtagal ay umabot siya sa estado ng pagiging isang bilyonaryo. Samantala, labis naman ang pagdurusa ng pamilya ni Meili. Hindi nila matanggap kung paanong naibasura ang kaso gayong parehong umamin sina Zikay at Fue sa krimen. Gayunpaman, wala silang magawa kundi panoorin ang taong pinaniniwalaan nilang pumatay sa kanilang anak na muling tanggapin ng lipunan bilang isang iginagalang na pilantropo. Ipinagpatuloy ni Zikay at ng kanyang asawa ang kanilang mga gawaing kawanggawa, tulad ng mga programa para sa matatanda, ulila, at mga batang nasa kanayunan, na lalo pang nagpabango sa kanyang reputasyon. Ngunit noong October 2018, nagkaroon ng breakthrough sa kaso. Natandaan ng isang investigador na bagamat na-cremate na ang bangkay, naitabi pa rin ang lupa at dayaming may mantsa ng dugo mula sa pinangyarihan ng krimen. Isinailalim ito sa DNA test, at nakumpirmang ang biktima ay si Meili na 27 taong gulang. Sa wakas, nabura ang pangunahing hadlang para ipagpatuloy ang kaso, ang hindi matukoy na pagkakakilanlan ng bangkay. Muling inaresto sina Zikay at Fue. Sa panahong iyon, mas lalong yumaman si Zikay. Si Fue naman, na nasa mid-30s na, ay isang legal representative ng isang biotech company. Sa muling pagbubukas ng kaso, bumuo ng mas malinaw na teorya ang pulisya. Noong March 11, 1999, gamit ang dahilan ng pagbili ng gamot, pinapunta ni Zikay sina Lefang at Lee sa isang bayan na may 60 kilometrong layo mula sa kanyang klinika. Doon din niya sinalubong si Fue, 16 na taon pa lamang noon, at ipinahayag ang kanyang balak na patayin si Lee. Gamit ang dahilan ng pagsingil ng utang, nilinlang nila si Lee na sumama sa liblib na bahagi ng nayon. Si Fue ang unang nanakit gamit ang bakal na tubo. Pagkatapos ay si Zikay naman ang tumuloy sa pananakit at kalaunan ay sinakal si Lee. Hinila nila ang bangkay sa gitna ng taniman at iniwan ito roon. Bilang ganti sa tulong niya, ninakaw ni Fue ang kaunting pera at isang gintong hikaw ng biktima at ibinigay niya sa kanyang lola. Hinubaran din ang ilang kasuotan ni Lee para palabasin na isa siyang sex worker na pinatay ng kliyente. Umasa si Zikay na malilito ang investigasyon dahil sa lokasyon at kawalan ng ugnayan sa pagkakakilanlan ng bangkay. Sa pagkakataong ito, itinuloy na ng prosekusyon ang kaso. Noong August 29, 2019, nagsimula ang paglilitis. Muling binawi ni Zikay ang kanyang pag-amin na siya ang pumatay sa biktima. Anya, kulang daw sa physical evidence, ngunit noong September 16, nahatulan siya ng intentional homicide at sinentensyahan ng kamatayan. Samantala, si Fue na 16 na taon noong naganap ang krimen, ay sinentensyahan lamang ng 15 taon. Ikinonsidera ang kanyang mabilis na pag-amin, pagsisisi, maliit na papel sa krimen, at voluntaryong bayad pinsala mula sa kanyang pamilya. Ang nakapagtataka ay pati pamilya ni Zikay ay nagbayad din ng pera sa kapamilya ng biktima. Ito ay isang hakbang na kahina-hinala sa isang taong iginigiit ang kanyang pagiging inosente. Umapila si Zikay at noong 2020 at muling binuksan ang kaso. Muli niyang iginiit ang pagiging inosente at inulit lang ang mga naging pahayag noon. Iginiit din niyang wala siyang motibo sa krimen. Noong 2021, ibinasura ng korte ang hatol at iniutos ang panibagong paglilitis dahil sa hindi malinaw na mga detalye at kakulangan sa ebidensya. Nagsimula ang ikalawang paglilitis at sa pagkakataong ito, si Fue ay binawi ang mga pahayag noon at sinabing abala siya sa pag-aaral ng maganap ang krimen. Ngunit noong November 21, pareho silang nahatulan muli.
Si Zikay ay binigyan ng suspended death sentence o kamatayang may 2 taong palugit. Ito ay isang natatanging parusa sa China na maaaring maging habambuhay na pagkakabilanggo kung siya ay magpapakita ng mabuting ugali habang nasa loob ng kulungan. Nagalit ang pamilya ni Meili, lalo na ang kanyang anak na isa ng binata, sa resulta ng hatol dahil sobrang magaan. Nagsampa sila ng formal na reklamo at nanawagang iapila ang sentensya upang humingi ng parusang kamatayan. Ngunit tumanggi ang mga taga-usig at sinabing kontento na sila sa naging desisyon. Sa isa pang pagdinig sa apila, bumaliktad muli si Fue at inamin ang kanyang pagkakasala. Pinagtibay ng korte ang hatol kay Zikay at tinanggalan siya ng karapatang umapila pa, maliban na lamang kung may lumabas na ebidensyang magpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Samantala, nabawasan pa ang sentensya ni Fue at ginawa na lamang itong 11 taon. Ang kaso ni Meili ay isang malungkot na babala na ang hustisya ay maaaring matulog pero hindi ito tuluyang namamatay. Sa kabila ng yaman, impluwensya at taon ng pananahimik, nanaig pa rin ang katotohanan. Ang mga boses na minsang binaliwala ay naging susi sa pagbukas muli ng kaso at sa wakas, sa pagkamit ng katarungan. Sa likod ng bawat bangkay na walang pangalan ay isang kwento na dapat mapakinggan at sa bawat pananahimik ay may katotohanang naghihintay na maipaglaban. Hindi hadlang ang panahon kung ang layunin ay katotohanan. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.